Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Curia, author-promoter ng The Critics Promotions. Ang ating boses at konstruktibong kritisismo, opinyon, komentaryo at konsultasyon sa linggong ito. Kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo at gabayan ng kaliwanagan ni Banal na Santa Maria, mula sa isyong nating nakalap ay hinggil sa issue ng Senator Escudero wants criminal penalty versus misuse of AI for scams and fake news. Yeah. We support criminalized misuse of AI for scams and fake news. So we support Senator Escudero para diyan sa pag-criminalize ng mga misuse of AI. Yun yung ating makabagong teknolohiya ngayon, artificial intelligence, para gamitin ito sa mga scam, mga panuloko, yan, mga fake news, yan. So sinusuportahan natin yung ating kagalang-galang na Senator Escudero na magkaroon ng penalty o magkaroon ng pagkakasalang kriminal ng sino mang gagamitin ng AI sa panluloko. Yan. O iba't ibang mga maling paggamit ng AI. So, ang ating kagalang-galang na mamabatas na si Senator Escudero ay nais magpasa ng batas na naglalayo na i-criminalize ang misuse of AI or scams and fake news or itong SB 782 o Proposed Physical Identity Acts. Yan. Laganap di umano ang paggamit ng AI ngayon upang magsagawa ng fake news at to commit fraud at pag-endorso ng illegitimate products, etc. etc. So, yun. So, laganap na ngayon yung paggamit ng AI. So, nakakabilib. Talagang para kang gumagawa ng pelikula dyan. So, ngayon, ginagamit na for the fake news and hindi para sa entertainment, hindi para sa good, para sa kabutihan ng mga manonood, good information, but para sa fake news. Halimbawa, false endorsement ng mga illegitimate product, mga pag-endorso na mga produktong hindi naman dapat, o yan, mga ganyan. Fraud, yan. So, yan ay yan yung nais na paprotektahan ng lipunan Pilipino, mga negosyante, from this kind of false use of AI. Yan. At iba't ibang mga scandalous or maling paggamit ng AI. So, mabigat ang parusa sa mga lalabag sa batas na ito na may 4 na kategorya yung pagparusa mula dun sa 2 years imprisonment hanggang 12 taong pagkakakulong. At may fine na mula sa 200,000 to 600,000 na multa or fine, yan. So, maaaring makulong ka, halimbawa for 2 years, 200,000 yung multa, hanggang 600,000 mula sa pinakamabigat na magkakulong. If I'm not mistaken, no? 4 na kategorya, 2 taon, hanggang sa 12 taon yata. Ewan ko kung ito yung pinakamatagal yung 12 taon, or lesser. So, I hope I'm not mistaken for that 12 years. Pero yung mula sa 2 years yan, hanggang ganon. So, ngayon ay, yun, ang penalty, 200,000 hanggang 600,000, pinakamabigat. So kung halimbawa ginamit mo yung AI dyan sa ganyang klase ng mga kabalbalan, so yun ang maaaring parusa, kulong at saka multa. So ngayon, ang The Critics Promotions at People's Anti-Crime Promotions ay mariing sumusuporta sa mabuting mamahala, patas ng hustisya at karapatang ng tao. Sa isyong ito, ng Proposed Senate Bill 782 ni Senator Escudero ay ating sinusuportahan. At hinikayat natin lipunan ng Pilipino suportahan nito ng buong pamahalaan, maging ang ating Pangulo upang hindi magamit at abusuhin ng AI sa masama at pansariling intensyon o abusuhin ito at magpakalat ng nasabing fake news at scam. Ayan, or endorsement of illegitimate product, etc. Fraud, yan, mga ganyan. So sana suportahan ito ng lipunan ng Pilipino
at siyempre ng ating buong pamahalaan ng maging ng ating palasyo ng administrasyon to protect people from the misuse of AI. So ating hinihikayat na suportahan ng sambayan ng Pilipino ang ganitong batas na protekta sa atin mula sa online use at ano po mga magagamit ang AI. So ang mga idudulot nitong pekeng content ay hindi mabuti na magbubunsod ng maling pananaw at pagkilala o alam sa mga dapat malaman o mapanood ng Pilipino. Yan. Di bali sana kung ito gagawin sa entertainment, good information, yan, good conduct, yan, using the AI, di ba? Yan. So mahirap maloko sa online with AI making fake news or scam at mga endorsement na illegal, etc. So yeah. So kapag naloko kayo, yun, problema. Kung ano maraming idulot dito na kaguluhan o yan, yung kaguluhan o maling pagbili ng mga produkto o maaaring scam, fraud, pagkaperahan, yun, diba? So sa ibang information naman ay ating pinupuri ang mga kapulisan mula HPG at Quezon City Cops at lahat ng kapulisan sa kanilang achievement, sa kanilang kasugid at tapat na pagtalima sa kanilang tungkulin. Gayunman ay ating boses na patuloy na iwasan ang mapang-abusong hakbangin at mapang-abusong pakikisalamuha o pag-ugali upang hindi makaabuso at perwisyo ng tao na umaasa sa inyong patas na protection. So, yun. So ating pinupuri at pinasasalamatan yung mga achievements ng ating kapulisan from HPG, Quezon City at the entire police force sa buong bansa. Sana patuloy kayong maging makagawa ng achievements at with abiding human rights, syempre, and legal achievements na maayos sa batas, legal at proseso ng batas at naiwasan nyo yung mapang-abuso magmamit at hindi nakakabitiman ng mga inosente at lalo na yung mga trump up charges yan. Sana naiwasan nyo yan. So, at magkaroon kayo ng kahabagan doon sa mga tao na mabibiktima ng mga inosente. So, dapat sana maging accurate at hindi talaga tuwiran na aabusuhin ng isang tao to earn money or for the friend, for the influence, for the kasama sa sindikato. So, yan. Sana maiwasan na yung mga ganun at makapamuhay at maging matuwid yung ating mga kapulisan in serving the law, making peace and order, protecting the country and the people. So, yan. Tayo ay gabayan ng ating banal na Panginoon Diyos, ang ating kapulisan, para sila ay maging mabuti, matuwid sa kanilang and the entire government. So muli, maliwanagan ng ating pamahalaan, mga Pilipino, yung pamahalaan, mamahala ng mabuti, matuwid, tugunin yung karapatan ng tao,